May mga taong naniniwalang habang buhay kang mananatili sa ibaba dahil doon kanila unang nakilala. Pero paano kung ang taong ginawa nilang katatawanan noon, siya na pala ang may hawak ng kinabukasan nila ngayon? Magandang araw at welcome sa Incan Secrets. Ako po si Miss Regine at ito ang kwento ng isang dating katulong na minsang ipinahiya sa harap ng buong pamilya hanggang sa dumating ang araw na sila naman ang napilitang yumuko sa kanya. Hi, Miss Regine. Pwede niyo po akong itago sa pangalang Angela. 29 na taong gulang mula sa Batangas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip kong araw na yun. Hindi dahil na masaya, kundi dahil yun ang araw na unang beses kong nakita ang mga taong minsang dumurog sa pagkatao ko na nakaluhod sa harap ko. Pero bago ko kwento kung paano nangyari yun, hayaan niyo muna akong dalhin kayo sa pinakamasakit na araw ng buhay ko. Mahigpit kong hawak ang plato ng pagkain habang isa-isang nakatingin sa akin ang halos 50 bisita sa reunion ng pamilya Del Rosario. Tahimik ang buong venue hanggang sa isang babae ang biglang tumawa. Hala, si Angela ba yan? Akala ko ba may narating na sa buhay? Nagtawanan ng ilan. May isang lalaki namang sumingit. May narating naman. Naging katulong. Mas lumakas ang tawanan. Narinig kong bumuntong hininga ang anak ng may-ari ng bahay. Angela, pakibilisan nga ang pagsiserve. Ang bagal mo. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamay ko. Hindi ako sumagot. Patuloy lang akong naglagay ng pagkain sa mesa. Akala nila, isa lamang akong ordinaryong kasambahay. Hindi nila alam, 3 araw na lang, magiging akin ang kumpanyang ipinagmamalaki ng buong pamilya nila. At isa-isa silang magmamakaawang wag ko silang tanggalin sa kanika nilang mga trabaho. Pero bago ko kwento kung paano nangyaring lahat, hayaan niyo muna akong magsimula sa umpisa. Ako si Angela at ito ang kwento kung paano ako naging katulong sa bahay ng pamilyang minsang sumira sa mga pangarap ko. Kung may isang araw mang gusto kong burahin sa buhay ko, iyon ay ang reunion na yun. Hindi dahil pinagtawanan nila ako, kundi dahil dun ko napatunayan na hindi lahat ng may dugong magkamag-anak ay marunong magpakatao. Hindi ako pinanganak na mahirap. May maliit kaming negosyo noon. May grocery ang mga magulang ko. Hindi man kami mayaman, hindi rin kami naghihirap. Tahimik ang buhay namin. Hanggang sa isang gabi, nasunog ang tindahan. Kasabay noon ang pagkakasakit ni Papa. Halos sabay-sabay kaming nawala ng kabuhayan. Isang buwan lang, naubos ang lahat ng ipon namin. Nay, ako na po ang hihinto sa pag-aaral. Hindi, makakapagtapos ka. Paano po? Wala na po tayong pambayad. Tahimik si Papa, nakayuko lang. Alam kong nasasaktan siyang wala siyang magawa. Kaya kinabukasan, naghanap ako agad ng trabaho. Kung saan-saan ako nag-apply. Cashier, sales lady, factory worker, crew. Pero iisa lang ang tanong. College graduate ka ba? Kapag sinasabi kong hindi, ngumingiti na lang sila. Tatawagan ka na lang namin ha. Pero alam ko namang hindi na yun mangyayari. Hanggang sa isang kapitbahay namin ang lumapit. Angela, may naghahanap ng kasambahay sa pamilya de Rosario. Napayuko ako. Katulong? Hindi ko yun pinangarap. Pero kailangan ko ng trabaho. Para kay Papa at kay Mama. Kaya tinanggap ko. Malaki ang bahay ng mga del Rosario. 3 palapag. May swimming pool, may sariling hardin, at halos 10 sasakyan ang nakaparada. Pagbukas pa lang ng gate, pakiramdam ko ibang mundo ng pinasok ko. Sinalubong ako ng mayordoma. Ikaw ba si Angela? Opo. Sumunod ka. Pagpasok ko sa sala, may babaeng eleganteng pananamit na nakaupo. Hindi man lamang siyang ngumiti. Ikaw ang bagong katulong? Opo, ma'am. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa.
Anong trabaho ng mga magulang mo? Dati po silang may maliit na grocery. Dati? Opo, nasunog po kasi. Okay, basta tandaan mo. Ayoko ng tamad at lalong ayoko ng sumasagot. Opo. Maliwanag? Opo. Ako si Doña Veronica. At dito, ang utos ko lamang ang masusunod. Mabait ang iba kong kasamang kasambahay, pero iba ang trato ng pamilya, lalo na ang panganay nilang anak, si Paulo. Hoy, anong ginagawa mo? Naglilinis po. Ang bagal mo. Minsan naman, sasadyain ng ihulog ang baso. Oops, pulutin mo. Kahit siyang may kasalanan, ako ang napapagalitan. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit ang matandang hardinero. Huwag mo na silang damdamin. Sanay na po ako. Hindi. Walang taong dapat masanay sa pangmamaliit. Nga pala, ako si Mang Isko. 20 taon na akong nagtatrabaho rito. Bakit po kayo nananatili? Ay, kailangan. Katulad mo. Lumipas ang halos 2 taon, unti-unti kong tinanggap na baka habang buhay na nga akong kasambahay. Hanggang sa isang araw, may narinig akong usapan sa loob ng opisina ni Don Arturo. Hindi nila alam, naglilinis ako sa labas ng pinto. Malaki ang problema ng kumpanya. Kailangan nating makahanap ng investor. Napahinto ako sa pagpunas ng mesa. Kapag walang bumili ng shares, malulugi tayo. Doon ko unang narinig ng pamilyang akala ng lahat ay napakayaman, unti-unti na palang nalulubog sa utang. Kapag hindi tayo nakahanap ng investor sa loob ng 3 buwan, bankrupt na tayo. Hindi na sasapat ang mga bangko. Tuluyan ang kukunin ng creditors ng kumpanya. Tahimik lang akong nagpatuloy sa pagwawalis. Hindi naman ako dapat makialam. Isa lang naman akong katulong. Pero may isang bagay silang hindi alam. Bago ako huminto sa pag-aaral, 2 taon akong kumukuha ng kursong accountancy. Mahilig akong magbasa ng financial books. At tuwing tulog na silang lahat, pinag-aaralan ko ang mga lumang business magazine na tinatapon nila. Isang gabi habang nililinis ko ang opisina, napansin kong nakabukas ang laptop ni Don Arturo. May spreadsheet sa screen. Hindi ko yun ginalaw, pero sapat ng ilang segundong nakita ko para maintindihan kung saan sila nalulugi. Hindi sa bentang problema. Ninanakawan sila. Kaya kinabukasan, naglakas loob akong kumatok sa opisina. Anong kailangan mo? Pasensya na po. May gusto lang po sana akong sabihin. Katulong ka lang, hindi consultant. Alam ko po, pero pakiramdam ko po, may naglalabas po ng pera ng kumpanya. Natahimik ang buong opisina. Pagkatapos, tumawa si Paulo. Narinig niyo ba? Accounting expert na palang katulong. Nagtawanan silang lahat. Lumabas akong walang sinasabi. Pero bago tuluyang isarang pinto, nagsalita ako. Paki-check niyo po si Mr. Salcedo. Siya pong may hawak ng procurement. At hindi na ako lumingon. Makalipas ang 2 linggo, nagkagulo ang buong bahay. Nasaan si Mr. Salcedo? Nawawala! Dinalian ang mga records. Maya-maya, narinig ko ang sigaw ni Don Arturo. Mahigit 200 milyong piso ang nawala. Nanginig ang buong katawan ko. Tama nga ang hinala ko. Kinagabihan pinatawag niya ako. Angela. Po? Paano mo nalaman? Nag-aral po ako ng accountancy. Hindi lang po talaga ako nakapagtapos. Hindi ko inaasahang ikaw pa ang unang makakapansin. Mula noon, tuwing gabi, palihim niya akong pinapapunta sa opisina. Hindi ito pwedeng malaman ng pamilya. Bakit po? Hindi sila maniniwalang ang isang katulong ang tumutulong sa kumpanya. Tinuruan ko siyang magbawas ng gastos. Pinakita ko ang mga maling contracts at unti-unti nakahingang negosyo. Lumipas ang 3 taon
nakabangon ng kumpanya. Pero isang umaga, inatake sa puso si Don Arturo. Bago siya sinugod sa ospital, ipinatawag niya ako. Angela, nakagawa ako ng maraming kasalanan. Lalo na sa'yo. Hindi po, ayaan niyo na po yun. Hindi sapat ang sorry. Iniabot niya ang isang brown envelope. Huwag mong bubuksan hanggat wala ako. Pa? Biglang pumasok si Paulo. Oh, anong ginagawa ng isang katulong dito? Ngumiti lamang si Don Arturo. Hindi mo pa rin balam kung sino ang totoong nagligtas sa kumpanya natin? Napakunot noo si Paulo. Ano pong ibig mong sabihin? Si Angela. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana tayong pulubi. Hindi makapaniwala ang buong pamilya. Akala nila, nagdadalawang isip ng matanda dahil sa sakit. Hindi nila alam, may mas malaki pa pala siyang iniwasang sorpresa. Pagkaraan ng 2 linggo, pumanaw si Don Arturo. Sa araw ng pagbabasa ng huling habilin, punong-puno ng abogado ang conference room. Nandun ang buong pamilya, pati ako. Hindi ko nga alam kung bakit ako pinatawag. Binuksan ng abogado ang sobre. Batay sa huling habili ni Don Arturo del Rosario, ipinapasa niya ang 51% ownership ng Del Rosario Holdings kay Miss Angela. Biglang napatayo si Paulo. Ano? Imposible. Katulong lang yan. Tahimik na isinara ng abogado ang dokumento. Sa loob ng 3 taon, si Miss Angela ang naging pangunahing dahilan kung bakit hindi nalugi ang kumpanya. Ito ang malino na nakasaad sa testamento. Napaupo si Paulo. Wala na siyang masabi. At doon nagsimula ang eksenang nasaksihan niyo sa simula. Ang reunion kung saan tinawanan nila akong katulong. 3 araw pagkatapos noon, ako nang pumirma bilang bagong chairwoman ng Del Rosario Holdings at isa-isa silang lumapit sa opisina ko. Hindi na para utusan ako, kundi para magmakaawang wag silang tanggalin sa kanilang trabaho. Hindi naging madali. Maraming shareholders ang nagtanong, marami ring hindi naniwala. Pero nang ilabas ng abogadong lahat ng dokumentong nagpapatunay na ako ang dahilan kung bakit muling bumangon ng kumpanya, isa-isa silang natahimik. Samantala, iba naman ang nangyayari sa pamilya del Rosario. Halos araw-araw may kumakatok sa opisina ko. Unang pumasok si Paulo. Hindi na siyang mayabang na lalaking inuutusan akong pulutin ng basong siya rin ang naghagis noon. Ngayon, nakayuko siya sa harapan ko. Angela, pwede ba tayong mag-usap? Alam kong marami akong kasalanan. At alam kong hindi sapat ang salitang sorry. Pero sana huwag mo akong tanggalin. Bakit? May 2 akong anak. May maintenance ang asawa ko. Kapag nawalan ako ng trabaho, hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. Kinabukasan, si Doña Veronica naman ang dumating. Bit-bit niya ang dating karangyaan, pero wala na ang dating yabang. Angela, humihingi ako ng tawad. Hindi kita tinuring na tao noon, pero sana wag mo kaming paalisin. Bakit po? Buong buhay ko ito lang alam kong pamahalaan. Kapag nawala ito, parang nawala rin ang pagkatao ko. Sumunod, ang iba pa nilang kamag-anak. May nagsabing nabudol lamang sila ng kayubangan. May umaming nakisabay lamang sila sa pang-aalipusta. May lumuhod pa. Para magmakaawang bigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Tahimik akong tumayo, lumapit sa malaking bintana ng opisina. Tanaw ko mula roon ang gusaling minsang pinapangarap ko lang mapasukan bilang empleyado. Napangiti ako. Naalala ko ang unang araw ko bilang katulong. Naalala ko ang bawat pangmamaliit, ang bawat insulto, ang bawat gabing umiyak ako ng palihim. Pero higit sa lahat, naalala ko si Don Arturo, ang huli naming pag-uusap. Angela, hindi ko ipinapamana sa iyong kumpanya dahil naaawa ko. At lalong hindi dahil gusto kong parusahan ang pamilya ko. Ipinapamana ko ito dahil ikaw lang nakita kong nagmamahal sa kumpanyang ito. Hindi sa pera, hindi sa pangalan, kundi sa mga taong umaasa rito. Tandaan mo, kapag pinairal mo ang awak kaysa sa tamang desisyon,
Libo-libong empleyado ang mawawala ng kabuhayan. Huwag mong hayaang manaiging emosyon. Maging patas ka. Iyon ang huling hiling ko. Bumalik ako sa kasalukuyan. Humarap ako sa kanila. Pinapatawad ko na kayo. Pero hindi ibig sabihin ng kapatawaran ay ibabalik ko ang dati niyong posisyon. Dahil mula ngayon, ang bawat posisyon sa kumpanyang to, pagpapasok at promosyon, ay ibabase sa kakayahan, hindi sa apelido. Pwede kayong manatili, walang mawawala ng trabaho, pero magsisimula kayo sa parehong antas ng ibang empleyado. Walang espesyal na trato, walang executive position, walang pribilehiyo. Kailangan yung patunayan na karapat-dapat kayo. Ibig sabihin, hindi na ako babalik bilang vice president? Hindi na po. Simula bukas, isa na lamang po kayong consultant. At kung gusto niyong manatili, dadaan din kayo sa evaluation. Tahimik na tumango si Paolo. Sa pagkakataong yon, wala na siyang lakas para makipagtalo. Marahil, ngayon lamang niya naranasan ang pakiramdam ng tratuhing pantay. Makalipas ang 6 na buwan, unti-unting nagbago ang kumpanya. Mas dumami ang kita. Mas naging masaya ang mga empleyado. Wala nang palakasan, wala nang anak ng may-ari. At sa unang pagkakataon, ang Del Rosario Holdings ay kinilalang isa sa pinakamagandang kumpanyang pinagtrabahuan sa rehiyon. Doon ko naintindihan kung bakit ako ang pinili ng yumaong doon. Hindi para maghigante, kundi para putulin ang kulturang sumisira sa sarili nilang pamilya. At sa araw na yon, tahimik akong tumingala sa larawan niya sa lobby ng kumpanya. Maraming salamat po, Don Arturo. Hindi ko po kayo bibiguin. At sa puso ko, alam kong natupad kong huli niyang habilin. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang magparusa, kundi ang maging patas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik natin ang lahat sa dati. May mga pagkakataong kailangan nating isarang isang pinto. Hindi dahil puno tayo ng galit, kundi dahil may responsibilidad tayong protektahan ng mga taong nagtitiwala sa atin. Dahil ang tunay na leader ay hindi sumusukat sa apelyido, yaman o koneksyon. Sinusukat niya ang sipag, integridad at kakayahang maging karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. At iyon ang pamanang pinili kong ingatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe sa Ink and Secrets para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, emosyon at mga lihim na unti-unting nabubunyag. Ako po si Miss Regine at lagi ninyong tandaan na sa likod ng bawat taong tahimik na lumalaban, may kwentong karapat dapat marinig. Hanggang sa muli at ingat po kayong lahat.